Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Tapos na tayo sa chapter 5 ng ating confession. So magmo-move na tayo today sa ating next chapter, chapter 6. At ang title po nito ay medyo mahaba, ano? Of the fall of man, of sin, and of the punishment thereof. Okay, so ito po ay part 1 ng ating pag-aaral ng chapter 6. Pero daanan lang natin ng mabilis para ma-remind tayo ng ating pinag-aralan sa mga nakaraang chapter. So yung nilagay ko ditong huli na gusto kong i-remind sa atin ay yung paragraph 5, God governs the sins of His children. Okay, so pag may kinalaman po ito no, sa pamamahala ng Diyos at sa kasalanan ng kanyang mga anak. So kahit po ang kasalanan ng kanyang mga anak ay kasama sa kanyang pinamamahalaan, sa kanyang divine providence. And under this, nakita natin na kasama sa pamamahala ng Diyos, hinahayaan niya ang kanyang mga anak na tuksuhin at mahulog sa kasalanan para sila ay, letter A, to be disciplined and to expose the sinfulness of their hearts. So, hinahayaan pala ng Diyos na tayo ay tuksuhin at mahulog sa kasalanan para maging bahagi ito ng ating training. No? Pagdating sa kasalanan, nai-expose o nakikita natin ang ating puso ay talagang masama at hindi dapat pagkatiwalaan. So, mas naiintindihan natin ang kasalanan dahil nakikita natin na tayo ay mayroong puso na sadyang makasalanan. Ay mainam yun, na alam natin yun, kasi itinatanggi natin na tayo ay may pusong makasalanan. Mas mainam na kilalanin natin na tayo may pusong makasalanan at hinahayaan ng Diyos na tayo dumaan sa karanasan ng pagkakasala para tayo turuan. Pero hindi lang yun, ano? Pangalawa, to humble them and to teach them to depend on God, making them careful of their weaknesses to sin. So, tinuturo sa atin sa chapter 5 o sa paragraph 5 ng chapter 5 ng ating confession na kasama sa layunin ng Diyos ay gawin tayong humble, no? Pag tayo po ay nahuhulog sa kasalanan at tinuturuan tayo na kaya tayo nahuhulog sa kasalanan sapagkat tayo nagtitiwala sa ating sarili at hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Dahil nagtitiwala tayo sa ating sarili, hindi tayo nagiging maingat sa ating mga kahinaan at yun ang nagiging dahilan kaya tayo po ay nahuhulog sa patibong ng kaaway. So, God, by allowing us to go through the experience of sin and its evil effects, nakikita natin na dapat tayong mag-ingat sa ating mga sarili, sa ating mga puso, at sa ating mga kahinaan. And then, after that, ay tinignan din natin yung paragraph 6, God governs even the sins of wicked people. So, hindi lang kasama sa pamamahala pala ng Diyos ang kasalanan ng kanyang mga anak. It's under His control, bagamat hindi siya ang author ng sin natin at hindi siya ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala, but He allows them so that He can teach us and we can benefit from those experiences. Pero kahit pala yung kasalanan ng mga masasamang tao, ay kasama sa pamamahala ng Diyos. Sa tatlong bagay yung tinignan natin doon. Una, by allowing these evil people or wicked people to indulge in their sin, letter A, God blinds them to their former sins and hardens their hearts. So sa mga anak ng Diyos, it's discipline. Tinuturuan tayo maging humble, maging careful sa ating sinful hearts. Pero pagdating sa mga wicked people, it's a form of God's punishment. Okay, tingnan nyo, no? Hinahayaan ng Diyos na ang mga masasamang tao ay mag-indulge sa kanilang mga kasalanan para lalo silang mabulag sa kasalanan at para ang puso nila lalong tumigas sa kasalanan. So, it's a form of punishment for the wicked people. And letter B, God also gives the wicked people who hates Him and loves their sin what they really want. Okay, by allowing them to indulge in their sins, nabubulag sila, tumitigas ang kanilang puso, ayun ay binibigay ng Diyos sa kanila kung ano talaga yung ibig nila.
Hinahayaan sila ng Diyos sa kanilang kasamaan. Hinahayaan sila ng Diyos sa kanilang kasalanan. Pero we need to understand na bagamat hinahayaan ng Diyos sa mga masasamang tao na gumawa ng kasalanan, hindi yun ang kasukdulan ng kanilang kasamaan. No? Meron pa ring restraining grace ang Diyos kahit sa wicked people. No? Kasi pag hindi niya nilagyan ng restraint, no, ang mga masasamang tao, chaotic ang magiging kalagayan ng buong mundo. No? Hindi magiging sustainable ang mundo at ang mga societies ng mundo kung hindi nire-restrain ng Diyos ang kasamaan ng mga tao. Okay? So, kahit na hinahayaan ng Diyos, ang mga ito, meron pa ring restraint, pero at the same time, it's God's, again, form of punishment to them. Yan ang gusto nila, so hinahayaan sila ng Diyos sa kanilang kagustuhan. Again, we are talking about reprobates dito, no? Yung mga hindi mananampalataya. Ano? At maaring hindi maging mananampalataya until the end. Letter C, when wicked men refuse to believe in God, God gives them up to the point that even the means of grace that benefits some becomes a means of further damnation to them. Halimbawa, yung preaching ng salita ng Diyos, di ba? Para sa atin, yun ay pakinabang. Malakas ang ating pananampalataya, di ba? Nagbe-benefit tayo, na-edify tayo. Di ba? Ang church ay nagmamature sa kanyang pagkakilala sa Panginoon. Means of grace yun di ba? Yung preaching ng salita ng Diyos. Sabi dito sa letter C, kahit yung dapat ay maging pakinabang ng mga taong masasama na ito, God turns them into a form of further damnation para sa kanila. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos na pakinabang para sa mga mananampalataya, naging paraan ng Diyos para sila ihatulan, para sila husgahan. No? Kaya yung iba ayaw makinig sa preaching ng salita ng Diyos. No? Pakiramdam nila, pinatatamaan sila at parang sila ang tinutukoy, no? Sa pangangaral. Pero yun ay pagkilos ng banal na espiritu na hinahayag, no? Yung katotohanan ng kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. No? That they are not really interested in the Word of God, kundi ang gusto nila, refuse ang lahat patungkol sa Diyos. Kaya God, in return, hindi nagiging benefit yung mga means of grace, kundi nagiging further form of damnation to them. And lastly, pinag-aralan din natin yung paragraph 7, God's preservation of the church. So God's providence covers all creatures, great, small, wicked, righteous. But the church is treated by God in a more special way. So may special na pamamaraan ng pangangalaga ang Diyos sa kanyang iglesia. Kahit na ang mundo natin parang alam mo yun, hindi siya interesting. Puro problema, kaguluhan, corruption, parang walang kapayapaan, no? Pero nandito tayo, nasa mundo pa rin tayo. Ang church nasa mundo no? Pagkamat tinahayaan ng Diyos sa mga bagay na ito, kalamidad, alam mo yun, yung problema sa economy, digmaan, nandun pa rin ang church. No? Pero nararanasan natin yung special na pagkalinga ng Diyos because there is something na ginagawa ang Diyos para sa iglesia, para ma-preserve siya. Alam mo yun, para manatili siya na intact at para mag-persist siya hanggang sa huli. So that's part of God's divine providence. Alright, so hindi na natin masyadong dedetalyihin kasi pinag-aralan na natin ito ng nakaraang Bible class natin. So magpo-proceed na po tayo, chapter 6. Paragraph 1 tayo ngayon. Medyo mahaba kasi ang mga paragraph dito sa chapter 6. At ako'y naniniwala na tama lang naman na bigyan ng sapat na detalye at focus ng mga sumulat ng confession ito kasi may kinalaman dito sa kasalanan ng mga tao sa ibabaw ng mundo. So basahin natin yung paragraph 1 at try natin i-cover yung buong paragraph ngayon. Sabi dito, although God created man upright and perfect and gave him a righteous law which had been unto life, had he kept it, and threatened death upon the breach thereof, yet he did not long abide in this honor. Satan, using the subtlety of the serpent
to subdue Eve. Then by her seducing Adam, who without any compulsion did willfully transgress the law of their creation and the command given to them in eating the forbidden fruit, which God was pleased, according to his wise and holy counsel, to permit, having purposed in order it to his own glory. Okay? So medyo mahaba, pero mapapansin niyo, familiar tayo dito kasi ito yung nangyari sa Genesis chapter 3. Okay? So titingnan lang natin siya ng mas detalyado at titingnan natin yung kaugnayan nito sa atin at sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo at dun sa plano ng Diyos ng pagliligtas sa mga makasalanan. So ang una nating pag-aaralan, of course, is the fall of man. Okay? The fall of man. This is basically what paragraph 1 is all about. So, ang setting po nito ay may kinalaman doon sa kalagayan ni Adan kasama si Eva, doon sa Hardin ng Eden, sa pasimula, no? Nung sila po ay hindi pa nahuhulog sa kasalanan hanggang sa sila po ay nag-commit ng kasalanan sa harapan ni Yahweh. So, titingnan natin ang pagkahulog ng tao. So, titingnan natin ito sa ilang mga bahagi. No? Letter A, tingnan natin the setting of the fall. Okay, the setting of the fall. Anong nangyari? Bago si Adan at si Eva mahulog sa kasalanan at eventually, ano yung naging epekto ng kanilang pagkahulog sa kasalanan? Note, in this chapter, chapter 6 ng ating confession, the framers actually aim to teach us about our deepest and most urgent problem. And that is the problem of sin. So dito maiintindihan natin bakit may kasalanan sa ibabaw ng mundo. Dito maiintindihan natin bakit may ganitong klase ng sitwasyon ng tao. Anong pinagmulan nito? Anong kadahilanan nito? At ito lamang po ang nakikita ko na katanggap-tanggap na paliwanag patungkol sa kalagayan ng tao sa kanyang pagiging makasalanan. Wala pong scientific evidence, no? Na pwedeng gamitin ng mga naniniwala sa evolution, no? Patungkol sa issue ng sin. Actually, para sa mga evolutionist, sin is not an issue, no? Para sa kanila, hindi yan, hindi problema ang kasalanan, no? Hindi nila binibigyan ng masyadong pansin iyan. Ano? Ay kasama sa kalikasan ng tao yan, no? Bahagi ng evolutionary result yan eh. Ano? Para sa kanila, ganun lang ang paliwanag nila. No? Pero ang Biblia, meron siyang mas malinaw na paliwanag. At dito makikita natin na ang tao hindi siya biktima eh. No? Ang tao hindi siya biktima pagdating sa usapin ng kasalanan. Siya involved. No? Pagdating sa issue ng kasalanan. Siya isa sa mga, alam mo yun, isa sa mga merong mahalagang papel kung bakit ang tao ay nasa kalagayan na ganito at nasa sadlak, no? Sa kasalanan ng sa pagiging makasalanan. So ilang bagay ang gusto ko ipakita sa inyo sa setting ng ating fall. Una, humanity was created with moral integrity. Okay, tandaan natin, bago mag-Genesis 3 to, okay, nilagay ng Diyos si Adan at kasama si Eva doon sa hardin, no? When they were created with moral integrity. Ano ibig sabihin nun? They were sinless. No? Wala silang kasalanan. Anong sabi sa ating confession? Although God created man upright and perfect. No? Anong basis natin ito? Yung Genesis chapter 1 verse 31. Anong nakasulat doon? And God saw everything. Kasama po yung tao dun sa and God saw everything that He had made. And behold, it was very good. Okay? So, ibig lang sabihin nun, nung pagkatapos nalikhain ng Diyos ang lahat sa ibabaw ng mundo na ito, including man, ang kanyang conclusion, everything is perfect. No? Pag sinabi ng Diyos na everything very good, ibig sabihin, walang kasalanan yun, of course. Ano? Yung very good doon ay reflection ng pagiging very good ng Diyos. Okay? God is the ultimate standard of what is good. Okay? Ang Diyos ang pamantayan ng kung anong mabuti. Kaya nung sinabi ng Diyos na ang lahat ng nakita niya, na nilikha niya ay mabuti,
Ibig sabihin, katulad niya, walang bahid ng kasalanan. Diba? Wala kang makikitang kapintasan. Ganon si Adan at saka si Eva. And everything else actually, no, na nilikha ng Diyos. Walang bahid ng kasalanan. Perfect. No? Napakaganda nun. Maganda yung sinabi ni Rob Ventura sa kanyang libro about the confession. Gusto kong i-share sa inyo. Sabi niya, when considering the beginning of sin, the confession acknowledges humanity's privileged beginning. Privileged beginning. God created humanity upright and perfect. There was no fault in Adam, no sin or stain. Man stood righteous under the perfect law of God and was indeed very good. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng kalagayan na very good, no? Kasi tayo pong lahat dito ay ipinanganak na makasalanan. Nung tayo po ay pinaglilihi ng ating mga magulang, tayo po ay pinaglihi sa kasalanan. So wala tayong idea kung ano ibig sabihin ng kalagayan ng pagiging very good. Okay? So siguro pinakamalapit na lang na pwede nating isipin, ang lahat ng hindi natin kalagayan ngayon, yun ang kalagayan ni Adan at ni Eva. Kabaligtaran ng lahat ng kalagayan ng tao ngayon, ang kalagayan nila noon. No? Bago sila nahulog sa kasalanan. Sabi diyan, they had no sin or stain. Diba? Observe, Adam and Eve were not created to be morally neutral. In the beginning, they were oriented to God and righteousness. Nung sinabing man, kasama dun sa mga nilikha ng Diyos, was created very good. Ang ibig sabihin nito, hindi sila yung, alam mo yun, yung nasa gitna lang ng pendulum. Pag sinabing morally neutral, nasa gitna lang. Hindi. Ang tao, nung nilikha ng Diyos, nandun sila sa kabilang bahagi ng pendulum towards the direction of God. Okay? Alam mo yung pendulum, di ba? Yung gumagana, di ba? So, nandun sila sa direksyon na patungo sa Diyos. So, sila ay in line with God, oriented to God, righteous sila, no? So, they are pleasing to God. So, yun yung kalagayan ng tao noon, no? Hindi sila morally neutral. It's either evil or good. Hindi. They are good. They are perfect, no? They are sinless. They are very good, no? Ang point natin dito, all of their faculties, mind, will, and affections were working in perfect harmony. So, yun ibig sabihin ng very good si Adam and Eve and everything that God created in perfect harmony. No? Yung tao, yung isip nila, yung kagustuhan nila, yung damdamin nila, all working together in perfect harmony. Diba tayo ngayon, minsan kinokontra ng isip natin yung nararamdaman natin. Diba? Yung iniisip natin at saka yung damdamin natin, hindi siya yung dahilan kung bakit pumipili tayo o nagde-decide tayo. Minsan, naapektuhan tayo ng ibang tao, naapektuhan tayo ng mga pangyayari sa paligid natin, o ng pangyayari sa mundo. Diba? Pero sila, nung nilikha sila ng Diyos, kung ano yung kanilang iniisip, yun ang kanilang nararamdaman. Kung ano yung nararamdaman, iniisip nila, yun ang kanilang gustong gawin. In perfect harmony. Perfect human beings. Okay? Si Adam and Eve. Again, Rob Ventura, another explanation when it comes to what it means to be perfect, morally upright. Sabi niya, inherent in this perfection, man was able not to sin, posse non peccare, and able to not die, posse non mori. So, ibig sabihin, nung nilikha si Adam, kasama si Eve, of course, after nung nilikha si Adam, di ba, nilikha si Eve, dahil sila'y walang kasalanan, hindi sila dapat mamatay. Okay, tandaan natin, ang kasalanan ay bunga ng, o ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Kaya namamatay ang tao dahil sa kasalanan. Eh noon nilikha sila, walang kasalanan. So, ang sabi diyan, they were able not to die. Why? Because they were able to not sin, or they were not sinning, no, at that particular point. And they can choose not to sin. No? Mamaya, papaliwanag ko yung ibig sabihin na pwede silang pumili na hindi magkasala. No?
Kasi alam naman natin, nahulog sila sa kasalanan. Kaya tayo lahat ay makasalanan. So, yun yung una, no? Nung nilikha ng Diyos si Adam, siyempre kasama si Eve, moral perfection, morally upright ang mga tao. Wala silang kasalanan. The pangalawang explanation dito, however, their condition in their original state was probationary. Ibig sabihin, pansamantala lang yun yung kalagayan nila in perfection. Pansamantala lang, temporary lang. Sabi sa ating confession, and gave him a righteous law which had been unto life, had he kept it, and threatened death upon the breach thereof. So, ibig sabihin, nung si Adan at si Eva nilagay ng Diyos sa hardin, isinabject sila ng Diyos sa test. Sabi niyan kasi ng confession, binigyan sila ng Diyos ng batas. At yung batas na yun, kung susundin nila, ay magiging buhay. Pero kung sila naman ay susuway, ay magiging kamatayan. Ibig sabihin, binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon para pumili. So, yan yung tinatawag nating probationary. Yan yung tinatawag natin na temporary because Adam and Eve were subjected by God to a test. Tinest sila ng Diyos. Observe, the pre-fall condition of man was entirely dependent on whether he would choose to obey God or otherwise. Oo, perfect si Adam tsaka si Eve. Wala silang kasalanan, di ba? They can continue to live or they can refuse or they can escape death. Kung, sabi dyan, depende sa magiging resulta ng test nila. Kung susundin ba nila ang Diyos o hindi. Sabi ng Genesis chapter 2, doon nakasulat to sa Genesis chapter 2, yung sinasabi natin na test. Genesis chapter 2, verse 16 and 17. Sabi, and the Lord God commanded the man, si Adam, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So, yun yung test. Okay? Kaya sinabi natin na bagamat bago sila nahulog sa kasalanan, sila ay perfect, sinabject sila ng Diyos sa isang test. At ang test na yun ay ito. Diba? Nagbigay ang Diyos ng batas. Sabi, wag mong kakainin ang bunga na nagbibigay ng karunungan sa mabuti at sa masama. Sapagkat pag kinain mo ang bunga na ito, ikaw ay tiyak na mamamatay. Simple lang yung simple lang yung test. Siguro, kung isipin ng marami sa atin, bakit kaya nag-fall si Adam tsaka si Eve doon sa test na yun? Napakasimple lang naman. Huwag mong kainin yung bunga ng puno na yun. Napakasimple. Magandang sinabi ni Alan Dunn, bilang kanyang observation sa kanyang exposition ng chapter 6. Sabi niya, the very good condition of the original pre-fall order was contingent upon Adam's obedience to God's command. Adam was threatened with death if that command was disobeyed. There was also an implied promise of life as a reward for obedience. Kasi doon sa Genesis 2:16 and 17, ang malinaw doon, pagka kinain mo yung bunga, mamamatay ka. Diba? So, yun yung clear threat. Pero syempre, pagka may threat na pag kinain mo, mamamatay ka, meron ding implied promise na pagka hindi mo kinain, ano ba kabaligtaran ng kamatayan? Buhay. Kaya nung nilagay ni Yahweh si Adam and Eve doon at sinabject sa test na ito, ang main idea here is God is testing them kung pipiliin nila na sundin ang kanyang batas o hindi sundin ang kanyang batas. Note, this contingency in the pre-fall order is referred to by many Reformed theologians as the covenant of works. Okay, ito yung tinatawag na covenant of works. Ano ibig sabihin ng covenant of works? Ang covenant of works, ibig sabihin si Yahweh ay pumasok sa isang tipanan kay Adan,
Okay? At nagkaroon sila ng kasunduan, no? Nagbigay ang Diyos ng pangako na kapag ka ikaw ay kumain o sumuway, mamatay ka. Siyempre, kasama din yung implied na pangako na pagka ikaw ay hindi kumain at sumunod, mabubuhay ka. Okay? So, ganun yung covenant, no? Bagamat hindi ginagamit ng mga framers ng ating confession, dito sa chapter na ito yung covenant of works, pero malinaw na ito ay covenant, isang tipanan sa pagitan ni Yahweh at saka ni Adan kasi may promise, may threat, di ba? Tapos si Yahweh yung mataas na nagbibigay o nagpapataw sa isang mas mababa kaysa sa kanya, yung kanyang nilikha si Adan, at sila ay nagkaroon ng kasunduan. Okay, ang point natin dito, bagamat mahalaga yung term na covenant of works, mahalaga dito yung idea ng probationary. In this probationary state, Adam stood before God as the federal head or representative of the entire human race. The merits of his actions will be imputed to his entire posterity. Kaya mahalaga yung term na covenant of works kasi sa bawat covenant, mayroong federal head. Ibig sabihin ng federal head, sila yung kumakatawan. No? Sila yung representative. At this particular covenant, si Adam yung covenant head, anong nire-represent niya? Yung buong humanity. Tandaan natin, no? Wala pang ibang tao dyan maliban kay Adan at saka kay Eva. No? Nung nakipag-itipan ng Diyos kay Adan, si Adan ang siyang tatayo bilang kinatawan ng lahat ng tao. Kaya kung ano yung magiging pasya ni Adan at yung resulta ng kanyang pagpapasya, yun ang magiging kalagayan ng lahat ng mga tao na susunod sa kanya. Yan ang ibig sabihin ng covenant head, no, or federal head or representative of his people. Mahalaga yon, yung key na yon, no? Si Adam, siya ay representative ng lahat ng tao at siya yung inilagay ng Diyos sa test. So kung ano yung magiging resulta ng kanyang test, kung papasa siya, may buhay. Kung siya'y hindi papasa, mamamatay. At yung resulta nun, magiging kalagayan ng lahat ng kanyang kinatawan. Okay? Maganda yung sinabi dito ni Alan Dunn sa kanyang commentary. So, ko share sa inyo. Sabi niya, this phrase, yung covenant of works, is used to describe the evident probationary contingency that characterized Adam's original state. In his original state, Adam was morally upright and ethically perfect, and he had the law of God written in his heart with power to fulfill it. Mahalaga po yun. Na? Gusto kong mag-pause doon saglit. He had the law of God written in his heart. So, binigay ng Diyos sa kanya yung batas. Diba? Bukod dun sa nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan, ibig sabihin, diba, pinag-aralan natin yon na ang ibig sabihin ng pagiging larawan ng Diyos, taglay natin, no? Inherently, no? Ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos, no? Kasama na dun yung morality natin, no? Yung ability natin to love, lahat yan, no? Kasama sa ating pagiging image of God. At kasama doon yung nilagay ng Diyos ang kanyang batas sa atin, yung 10 utos, kahit wala pang 10 utos dito sa panahon na ito, meron na yun sa heart ng tao. No? At yun ay activated na sa kanyang conscience. No? Kaya alam na meron ng idea si Adam and Eve patungkol sa kung ano yung mabuti at masama. No? Dahil nilikha sila ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Bukod pa doon, binigyan sila ng Diyos ng batas. No? At dito, yung batas malinaw. Sabi niya, huwag mong kakainin ang bunga ng puno na yon. Kapag ginawa mo, ikaw ay tiyak na mamamatay. Batas ng Diyos yun, malinaw yun. Kaya yung sinasabi dito, no? And he had the law of God written in his heart with power to fulfill it. Ibig sabihin, si Adan, dahil siya'y perfect, wala siyang kasalanan, dapat no big deal para kay Adam na sundin yung utos ng Diyos na huwag mong kainin. No? Walang susundan ninyo. Wala siyang kasalanan eh. No? Morally upright siya, perfect siya,
Walang bahid ng kasalanan. So, ang kanyang isip at ang kanyang puso at ang kanyang kagustuhan ay consistent sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat i-expect natin, di ba? Susundin ni Adan yung utos ng Diyos. Meron siyang kakayahan na sundin yun. But, he had to obey that one command regarding that one tree. If he disobeyed that command, then he and all whom he legally represented would die. If he obeyed the command, then he and all whom he legally represented would obtain the goal to which his Creator Father was leading him. Kasi siya yung representative head, so kung ano yung decision niya at yung result ng kanyang decision, hindi lang sa kanyang sarili yon, kundi maia-apply yon sa lahat ng kanyang nire-represent. Kaya nung si Adan, kasama si Eva of course, ay nahulog sa kasalanan, nabigo, di ba? Doon sa utos ng Diyos na huwag kainin yung pinagbabawal na bunga, hindi lang sila yung nahulog sa kasalanan, kundi lahat ng tao na ipinanganak sa mundo from them. Kasi sila yung unang magulang ng lahat ng tao. Sila yung unang tao. Okay? So, sana maging malinaw sa atin yan. Kaya mahalaga yung covenant of works at saka yung term na federal head. No? Kasi si Adam, ang nag-represent sa atin, at dahil nahulog siya sa kasalanan, yung result ng kanyang pagkahulog sa kasalanan, tinanggap din natin. Ang ginamit kong word dyan, imputed to his entire posterity. Ibig sabihin, kung ano yung naging resulta ng desisyon ni Adam, sa mata ng Diyos, ganun din ang naging kalagayan ng lahat ng tao na ipinanganak after them. Okay? Letter B. So after nating makita yung setting of the fall, parang general context, no? Nung eksena ng Genesis chapter 3. Now, tingnan natin mismo yung description of the fall itself. Note, if Adam passed his probationary status, he would have transitioned to a confirmed moral maturity, but he learned what is evil not by way of obedience, but of disobedience. Ito, sasabihin natin, theoretical na lang, no? Kasi ang totoo, nahulog sila sa kasalanan. Pero kung hindi sila nahulog sa kasalanan, ito yung sinasabi natin sa note, they would have transitioned to a confirmed moral maturity. Ito naman yung sinasabi dun sa ating confession. Paragraph 1 yan. Yet he did not long abide in dishonor. Di ba, nahulog nga eh. So they did not abide in that honorable state of being perfect and moral integrity. Satan, using the subtlety of the serpent to subdue Eve, then by her seducing Adam, who without any compulsion did willfully transgress the law of their creation and the command given to them in eating the forbidden fruit. Ang sabi ng Diyos, huwag mong kainin ang ipinagbabawal na bunga. So, I believe, ang intention ng Diyos kung bakit sinabi niya, gusto ng Diyos na matutunan ni Adan, syempre kasama si Eva, kung ano yung ibig sabihin ng buhay, kung ano yung ibig sabihin ng kabutihan, at kasama na rin kung ano yung ibig sabihin ng kasamaan by way of obedience. Kumbaga, kung susunod sila sa utos ng Diyos, maintindihan nila na yun ay mabuti at maintindihan nila na yun ay masama. Pero anong ginawa nila? Nahulog sila sa kasalanan. So, naintindihan ngayon ni Adan at ni Eva kung anong mabuti at kung anong masama sa pamamagitan ng kanilang pagiging disobedient. Diba? Natutunan din nila. Kaya lang, it's by way of disobedience. So, several things yung gusto kong i-explain dito. Una, God allowed Satan to enter Eden and tempt Eve. Basabi ko kanina, dapat madali para kay Adan at saka kay Eva na sundin yung utos ng Diyos na huwag kainin yung bunga. Perfect sila eh. Wala silang sin. Diba? They were morally upright. No? Walang stain ng sin. Pero anong nangyari kung bakit sila nahulog sa kasalanan? Dahil sa pamamahala ng Diyos, in His divine providence, God allowed Satan to enter the Garden of Eden para tuksuhin si Eva. O kasama po sa test yun.
Diba? Siguro kung yung test, walang Satan at serpent, madali lang para kay Adam and Eve. No? Pero ang test, no, nilagay ng Diyos si Adam and Eve dun sa sitwasyon na masusubok talaga yung kanilang katapatan sa Diyos. Naglagay siya ng factor para mag-isip silang mabuti sa kanilang magiging pagpapasya. Ano yun? Satan in the form of the serpent. Genesis chapter 3 verses 1 to 3. Ito na, Genesis 3 na tayo. Sabi, now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. Ayan na. No? Nagkaroon ng problema. No? So meron ako ilang observation dito. Una, observation number 1. The very fact that Eve responded to the serpent rather than Adam, who was with her, evidence a weakness of which Satan took advantage. And what is that weakness? Eve usurped Adam's authority and Adam abdicated his headship. Ito yung naging problema sa Genesis chapter 3, verses 1 to 3. Okay? Pumasok si Satan, hinayaan ng Diyos pumasok si Satan. Dapat nga, na-detect na ni Adam and Eve na may pumasok na masama sa loob ng hardin. No? Bakit? Kasi yung hardin, templo ng Diyos yun eh. So, sa templo po ng Diyos, dapat walang masama. Diba? Trabaho ni Adam and Eve bilang, ako naniniwala, bilang mga unang saserdote, no? Na tagapagbantay ng templo ng hardin ng Eden. Dapat nung na-detect nila na may pumasok na masama sa loob ng templo, pinatay na nila yan. Pero hindi eh. Diba? Makikita natin sa Genesis chapter 3, nagsalita yung serpent. Actually, dapat, nung nagsalita yung serpent, nagduda na sila eh, di ba, na may problema. Kasi ang nilikha lang talaga ng Diyos na may kakayahang magsalita, tao. Hindi naman po nilagyan ng Diyos ng kakayahan ng hayop para magsalita at mga tuwiran. Kaya dapat nung nakikipag-usap yung ahas sa kanila, dapat, hindi to pangkaraniwan. So dapat doon pa lang, di ba, pinutol na nila yung presence ni Satan sa loob ng Garden of Eden. Kaya lang, doon pa lang may problema na eh. In-entertain nila eh. Di ba? In-entertain nila. At dito, hindi naman si Adam talaga yung humarap sa serpent, kundi si Eve. At tingnan mo, no? Si Satan talaga matalino. Alam ni Satan kung sino yung lalapitan niya na mahina. Dito po sa eksena nito, alam ng Diablo na nasaan yung ahas na ang mahina ay si Eva. No? At anong kahinaan yon? Alam ni Satanas na si Eva, gusto niya na angkinin ang otoridad na nasa kanyang asawa na si Adan. Problema talaga yon, no? So ito, magandang lesson ito sa mga kababaihan dito, lalo na sa wala pang asawa. Dapat matutunan ninyo na pagdating sa pag-aasawa, ang lalaki ang ulo. Okay? Yun ang disenyo ng Diyos sa paglikha ng pag-aasawa. So, ang lalaki ang ulo. So, ibig sabihin, ang babae dapat nagsasubmit sa head. Anong ginawa ni Eva dito? Pinilit ni Eva na pangunahan si Adan. Kaya, dun sa pagsasalita ng ahas sa kanya, sino sumasagot? Si Eva. Diba? Hindi naman si Adan eh. At may problema din si Adan. Alam ni Adan na dapat siya ang nakikipag-deal dun sa serpent na yon dahil siya yung head ni Eva. Anong ginawa niya? Hinayaan niya si Eva. Kaya hindi lang si Eva yung may kasalanan dito at kahinaan. Si Adan meron din. Na? At mas mabigat nga yung kay Adan. Na? Kasi siya dapat yung ulo, siya dapat yung magpapasya, siya dapat yung aaksyon. Pero hinayaan niya si Eva na pangunahan ang kanyang pakikipag-usap sa ahas. So that's our first observation.
Second observation natin dito, Satan knew very well that God wanted man to obtain eternal life, so he twisted the words of God and enticed Adam and Eve to believe that they can attain it by disobeying God. Si Satan talaga, di ba sabi ng Panginoong Jesucristo, si Satanas, mula pa pasimula ay mamamatay tao na. Di ba? Walang katotohanan kay Satanas, sinabi ng Panginoong Jesucristo. So dapat paniwalaan natin yun. Ang Panginoong Jesucristo na nag-describe kung sino si Satan. No? Kaya, bago pa man pumasok si Satan sa loob ng hardin, yun na ang kanyang nature, na siya ay mamamatay tao, ang kanyang layunin lagi ay maminsala, alam mo yung pumuksa, at magsinungaling. Kaya dito makikita natin, di ba? Na sinabi niya, totoo ba na hindi mo pwedeng kainin ng kahit na anumang bunga mula sa anumang puno sa loob ng hardin? Hindi naman yun ang issue di ba? Pwede naman kainin kahit ano. Sinabi ng Diyos, huwag mong kakainin yung bunga mula sa isang puno na yon. Yun ang utos ng Diyos. O, yun ang nangyari. Diba? So, tinutwist ni Satan yung sinabi ng Diyos. No, hindi naman talaga. Hindi ka naman talaga mamamatay pag kinain mo yan. Pag binasa mo yung susunod na mga talata. Ang sinabi pa niya, pag kinain mo yan, mabubuksan yung mata mo at magiging katulad ka ng Diyos dahil malalaman mo kung ano ang mabuti at saka ang masama. Tingnan mo si Satan. Ganyan siya man-deceive. No? He will not entirely lie in your face. Okay? Ang gagawin niya, babaluktutin niya yung katotohanan para makuha niya yung gusto niya. Ibig sabihin, hindi niya sasabihin sa iyo yung kabaligtaran ng totoo. Gagamitin niya yung totoo para lokohin ka at piliin mo na gumawa ng masama. No? Kaya nga ang tawag ng temptation, di ba? So, tinukso niya si Eva. No? Nakipagdialogo siya kay Eva hanggang sa nakumbinsi niya si Eva. So, siguro isang lesson sa atin dito, hindi tayo dapat nakikipag-dialogue kay Satan. No? Hindi ka dapat nakikipag-bargain kay Satan. No? Hindi ka dapat nagbabakasakali kay Satan. No? Kasi tuso siya. No? At masama siya. At hindi siya gagawa at mag-iisip ng para sa ikabubuti mo. No? Pagka nagkaroon kayo ng enkwentro. No? Kaya anong dapat natin gawin? Sabi ni James, i-resist natin si Satan. No? Hindi natin siya entertain. No? Dapat i-resist natin siya. No? Hindi natin siya dapat bigyan ng pagkakataon. Kasi pag binigyan natin siya ng pagkakataon, katulad ng ginawa ni Adan at ni Eva, nalinlang sila. Nahulog sila ngayon sa patibong at gumawa sila ng kalapastanganan sa harapan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, makita ni Adan at ni Eva kung ano yung buhay sa pamamagitan ng pagiging masunurin. Kaya lang anong ginawa ni Adan at ni Eva, naintindihan nila kung ano ibig sabihin ng kamatayan. Hindi buhay sa pamamagitan ng pagsuway. Ganyan na nangyari. Genesis chapter 3 verse 4 and 5. But the serpent said to the woman, you will not surely die. Ayan, no? Kasi sinabi ng Diyos, pag kinain mo, tiyak na ikay mamamatay. Sinungaling ba ang Diyos? Nung sinabi ng Diyos yun kay Adan at kay Eva, pag kinain niyo yung bunga niyo, mamamatay kayo. Nagsisinungaling ba ang Diyos? Hindi. Pero ang sabi ni Satan, you will not surely die. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Nagsinungaling na siya. Hindi niyo naman sasabihin nagsisinungaling siya, di ba? Ang pinalabas niya nagsisinungaling ang Diyos. Sabi niya, madamot lang yung Diyos na yun. Kasi ang gusto niya, siya lang yung nakakaalam ng mabuti at masama. Ayaw niyang mag-share kayo ng knowledge na yun. No? Pero ang totoo, pag kinain niyo yan, yung sinasabi ng Diyos na knowledge na yun, makukuha niyo. Ayun, doon na sila nahulog. Sa tukso. Na-deceive sila. Diba? Again, commentary ni Alan Dunn. Satan enticed them to circumvent God's plan and to snatch moral experience prematurely
pulling them into thinking that with that knowledge, they would attain deity itself. Their respect for God, inherent in legitimate worship, began to be twisted into envy and blasphemous self-idolatry. Eve should have wanted to be like God as an obedient image bearer, but Satan was tempting her to envy God and become God to herself. Hindi naman po ipinagkakait ng Diyos ang buhay. Ang buhay na walang hanggan kay Adan at kay Eva. Kaya lang ang gusto ng Diyos, makamit nila yon sa pamamagitan ng pagsunod. Pero anong sinabi ni Satanas sa kanila? Diba? Pinagkakait ng Diyos sa inyo yung karapatan ninyo. At pinamulat pa sa mata ni Eva na ang totoo, bukod sa sinabi ng Diyos na pangako niya sa inyo, meron pa kayong higit na matatanggap. Meron pang nakalaan para sa inyo, something greater than just simply eternal life. You will be like God, sabi niya. Magiging katulad kayo ng Diyos, magiging Diyos kayo. So, syempre, dahil ina-entertain na ni Eve yun, at nagsisimula na siyang maniwala sa mga kasinungalingan ni Satanas, lahat na ngayon ng suggestion ni Satan, tinanggap niya na. Hanggang sa huli, hindi niya na pinaniwalaan kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanila at pangako, mas pinaniwalaan nila yung kasinungalingan ng dyablo. Kaya sila nahulog sa kasalanan. Anong lesson natin dito? To obey God because we understand and agree with Him is commendable. But we are expected to obey God because we love and trust Him. Ang pagsunod kasi hindi yung tama yung sinasabi ng Diyos. Of course, commendable yun, di ba? Kung ang tao naiintindihan niya, ang salita ng Diyos ay tama, mabuti ang Diyos, mabuti ang gusto ng Diyos, nag-agree ako na tama ang batas ng Diyos. Walang problema dun eh. No? Pero tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya ni Jesus, ang expectation sa atin, hindi natin susundin ng Diyos kasi nag-agree tayo sa Kanya. Susundin natin ng Diyos dahil mahal natin siya. Alam mo yun yung parang bata, maliit na bata, na nagmamahal sa kanyang magulang, na pagka sinabi ng magulang sa kanya, ito ang mabuti para sa iyo, ito ang maganda para sa iyo, ito yung gusto ko para sa iyo, dahil siya nagtitiwala sa kanyang magulang, walang question, walang hindi siya nakikipagdebate, hindi siya nagrereklamo. Basta sinabi ng magulang niya, dahil mahal niya yung magulang niya at nagtitiwala siya sa kanyang mga magulang, ano gagawin niya? Susunod siya. Diba? Magpaparaya siya sa kanyang mga magulang. Nagtitiwala siya sa kanyang mga magulang. Ganun ang gusto ng Diyos na obedience sa kanyang mga anak. Yung hindi tayo sumusunod dahil lang naiintindihan natin na tama ang sinasabi ng Diyos at maganda ang gusto niya, kundi dahil mahal natin siya. Di ba ganun sinabi ng Panginoon sa John chapter 14? Verse 16 yata ito, no? Kulang ng number. If you love me, you will keep my commandments. If you love me, you will keep my commandments. Ibig sabihin, ang batayan ng ating pagsunod sa Diyos ay yung katotohanan na mahal natin siya. Babaliktarin mo yan, kaya hindi tayo sumusunod sa gusto ng Diyos dahil hindi natin siya minamahal. Ganun lang yun eh. Ganun ang ibig sabihin nun. Kung talagang tayo mananampalataya, susundin natin ang Diyos. Bakit? Ang sagot, simple, mahal natin siya. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang point, Adam and Eve lost their state of innocence because they failed to totally love and trust God, accepting every word He uttered to them as completely true and dependable. Kaya ang problema ni Adam and Eve talaga, sabi nga ng isang scholar, idolatry. Ano ibig sabihin nun? Mas minahal nila yung sarili nila kaysa sa Diyos. Mas minahal nila yung interest nila at yung gusto sana nilang makamit kaysa dun sa sinabi at pangako ng Diyos. That's idolatry. Diba? Kaya tama din sinabi ng scholar na yun, na ang sin ni Adam and Eve dun sa Genesis chapter 3 is the sin of idolatry. No? Mas minahal nila yung sarili nila kaysa sa Diyos. Diba? Definition natin ng idol, anything, no?
na umaagaw sa posisyon na dapat sana'y para sa Diyos. Idol. O Diyos-Diyosan yun. And then next, bilisan natin. Adam, though he was seduced by Eve, chose to willfully disobey God's command. Si Eva yung tinukso ni Satanas kasi siya yung nag-entertain. Pero, ang sabi diyan ng ating confession, Eve seduced Adam. Pero, si Adam, bagamat siya ay sineduce ni Eve, hindi siya pinilit sa kanyang ginawa. Kusa niyang ginawa yung pagsuway sa utos ng Diyos. Sabi dun sa confession natin, Adam, who without any compulsion did willfully transgress the law of their creation and the command given to them in eating the forbidden fruit. Observe, Satan did not force him to eat. Eve did not compel him against his will. Adam did willfully eat. Hindi nga si Adam yung kausap ng serpent kasi inabdicate niya yung kanyang headship, hinayaan niya si Eva, pero nandun siya. No? Kaya mas mabigat yung kasalanan ni Adan eh. At nung kumain siya ng pinagbabawal na bunga, hindi naman siya pinilit ni Eva. Gusto niya rin. No? Kasi nung kausap si Eva ng serpent, nandun din siya. At nakikinig din siya. Sa sinasabi ng serpent. Kaya nung kumain si Eva, binigyan siya, hindi siya nagdalawang isip. Kinain niya din. Diba? Genesis chapter 3 verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband, who was with her, and he ate. Kaya mali yung sinasabi ng iba na nung tinukso ng serpent si Eve, wala si Adam. Nandun siya sa ibang lugar. Hindi. Nandun si Adam. Katabi ni Eva. No? Yung kinakausap ni Satan in the form of serpent si Eve, nandun si Adam. No? At nung kumain si Eva, nandun si Adam, hindi niya rin pinigilan. Nung pitasin ni Eva, hindi niya pinigilan. Nung kinagat ni Eva, kinain, hindi niya pinigilan. Nung binigyan siya ni Eva, hindi niya rin tinanggihan. Kinain niya rin. Diba? So, willful ang kanyang disobedience. Hindi biktima si Adam dito. No? Kasama siya sa krimen, no, ng pagkain ng ipinagbabawal na bunga. Lesson, sin is always irrational. It does not make sense when examined reasonably. We sin foolishly. Sin will always lead to disaster. Yan ang kasalanan, di ba? Hindi mo ginagamit ang isip mo pagka gumagawa ka ng kasalanan. Hindi ka nagiging matalino. Di ba? Ang ginagamit mo, damdamin mo, nagiging mangmang ka, no? At dahil dyan, nahuhulog ka sa mas malalang kapahamakan. Yan ang kasalanan. Yan yung nangyari kay Adam at saka kay Eve. Kaya nga sabi dun sa Genesis, James chapter 1 verse 14 and 15, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. Hindi naman po kasalanan agad eh. No? Tinutokso ka muna ni Satan, no? Yung isip mo, damdamin mo, ba? Nililinlang ka, no? Tinadala ka dun sa kasinungalingan. Pagkatapos, ginugusto natin yun, no? At dahil ginugusto natin yung kanyang kasinungalingan, sinasabi sa atin, pinipili natin kung ano yung ayaw ng Diyos. Yun yung kasalanan. At pag ginawa natin ang ginawa yung kasalanan, nahuhulog tayo sa kamatayan. Kaya ang kasalanan po, hindi ka dadalhin sa kaligayahan. Hindi ka dadalhin sa buhay na, alam mo yun, yung fulfilling. Ang kasalanan, dadalhin ka sa kapahamakan yan. Kung may na-experience ka na kasayahan sa ginagawa mong kasalanan, pansamantala yan. Kasi ang dulo niyan, kapahamakan. Dahil ang kasalanan ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Sunod, when Adam fell into sin, he also failed his probation. So tandaan ninyo,
Nung sila ay nilagay ng Diyos sa hardin ng Eden, temporary lang yan kasi merong covenant of works. Ibig sabihin, may test. So, kailangan pumasa sila doon para makamit nilang buhay na walang hanggan. Pero pag hindi, tatanggapin nila ang kamatayan. At dahil si Adan at saka si Eva, pinili nila ang paniwalaan si Satanas at gawin ang ayaw ng Diyos, nabigo sila sa kanilang test. Tinatawag na probationary test. O nag-fail sila doon sa tinatawag ng mga theologians na covenant of works. Nabigo sila sa tipanan nila sa Diyos. Note, the disobedience of Adam teaches us the very essence of sin. It is the willful violation of God's law. Yun ang basic na ibig sabihin ng sin. Nilalabag mo kung anong gusto ng Diyos. Ginagawa mo yung kinamumuhian ng Diyos. Yan ibig sabihin ng kasalanan. 1 John chapter 3 verse 4, everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. Ibig sabihin, ang kasalanan, binabaliwala ang batas ng Diyos. Diba? Kaya nga, lahat ng ginagawa natin, yun yung ayaw ng Diyos. Diba? Takot na kalagayan yun. No? Na tayo nabubuhay sa pagiging lawless. Observe, sin involves the desire to be independent from God. Ayan ang gusto ng kasalanan eh. Kaya nga si Satanas, sabi niya, hindi, ma-achieve mo yung mga gusto mo kahit wala ang Diyos. Ma-achieve mo yung mga gusto mo kahit hindi mo sundin ang Diyos. Diba? Ang tawag natin dyan, gusto natin maging autonomous, gusto natin maging free sa Diyos. Ayaw natin na kinokontrol tayo ng Diyos. Ayaw natin na nasa ilalim tayo ng authority ng Diyos. That's rebellion. Diba? Nagre-rebelde ka sa Diyos. And to defy God's commands. To be antinomian. Diba yung antinomianism? Yung ako ang batas. Wala akong pakialam sa batas ng Diyos. Wala akong pakialam sa batas ng tao. Kung anong gusto ko, yun ang susundin ko. Doon ako masaya eh. Ang tawag dyan, antinomianism. Hindi po freedom yan. Slavery to sin yan. Okay? Hindi yung pagka ginawa mo yung gusto mo, dahil ginawa mo yung gusto mo, masaya ka, malaya ka. Satisfied ka dapat. Hindi. Ang tawag po dyan, hinahayaan mo ang sarili mo maging alipin ng kasalanan. Pakinggan yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 34. Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. Oh. Anyone who practices sin is free? Yung ba sinabi ng Diyos? Hindi. Anyone who practices sin is a slave to sin. Kaya pag hinayaan ng isang tao na siya ay ma-indulge sa kasalanan at lumalim doon sa kasalanan na yon, hindi na siya makaahon. Diba yung sinasabi niya sa sarili niya, hindi ko na kaya eh. No? Hindi ko na kayang talikuran tong kasalanan na to. No? Bakit? Kasi ang totoo, gusto mo na yun. Diba? Gusto mo na yung kasalanan na yun at alipin ka na ng kasalanan na yun. Anong sagot ng Ebanghelyo? Kung papalayain ka ni Jesus, totoo nga magiging malaya ka. Pwede lang talaga magpalaya sa isang taong alipin ng kasalanan, si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ika'y magpapasakop kay Jesus at susunod sa Kanya, palalayain ka niya sa kasalanan at sa kapahamakan na dulot nito. Ang point natin, the failure of Adam is the reason why humanity has plunged into sin and death. Bakit tayo makasalanan? Si Adan naman yung sumuway. Diba? Sabi ng iba, unfair naman yun. Siya yung sumuway kasama si Eva, tapos ako nadamay. Na? Tingnan yung sinabi sa atin sa Romans chapter 5 verse 12. Ito yung explanation ng Bible. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Tandaan ninyo, si Adam yung federal head. Siya yung representative ng lahat ng tao. At dahil pinili ni Adam kasama si Eve na suwayin ang gusto ng Diyos, ano nangyari? Hindi nila tinanggap ang buhay, yung tinanggap nila kamatayan. At yung kamatayan na yon na tinanggap nila, yun ngayon ang kalagayan nating lahat. Imputed sa atin. Ibig sabihin, tinuring ng Diyos na sa atin ang kasalanan na ginawa ni Adan. No?
sapagkat siya ang ating unang magulang. So, ang tawag po dyan, federal headship. No? Dahil si Adan, ang unang Adan, ang kinatawan ng lahat ng tao sa Hardin ng Eden, yung kanyang kabiguan, kabiguan natin lahat. Yung kanyang kasalanan, kasalanan natin lahat. Kaya nga, makikita natin itong mahalagang paragraph 1 kasi may kinalaman niya sa gospel. No? Na merong dumating na pangalawang Adan. At yun yung Panginoong Jesucristo. Kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo at ang naging resulta nito, yun naman ang tatanggapin ng lahat ng mananampalataya niya. Alam naman natin sa gospel, di ba, ang Panginoon, nagtagumpay siya na sundin ang lahat ng batas ng Diyos. Kaya siya nabuhay na walang kasalanan. At siya yung nag-alay ng kanyang sarili para maging kabayaran ng kasalanan ng mga hinirang ng Diyos. At ang lahat na nagtitiwala sa Kanya, merong buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil nakamit ni Jesus ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang perpektong pagsunod. Kumbaga, si Adam nabigo siya sa covenant of works. Ang Panginoong Jesucristo naman, nagtagumpay siya doon sa tinatawag na covenant of redemption. Okay? So, papag-aralan din natin yan sa ating confession. Yung covenant of redemption na isa katuparan ng Panginoong Jesucristo yan nung siya'y namatay sa krus at muling nabuhay. Yun ang kaganapan ng tinatawag na covenant of grace. Yung biyaya ng Diyos, mabiyayang tipan ng Diyos na siya nagbunga ng ating kaligtasan. Huling punto natin, at pagtatapos tayo dito, God permitted the fall of man into sin. Yan yung huling bahagi ng ating paragraph 1. Sabi, which God was pleased according to His wise and holy counsel to permit, having purpose to order it to His own glory. Note, we learn from chapter 5 that God is sovereign over all things, including sin and its accompanying evil. So, ano yung point natin dito? Di ba? Ang Panginoon, sa kanyang pamamahala, kasama ang kasalanan sa kanyang mga kasangkapan para may sakatuparan niya ang kanyang layunin. Pinahintulutan ng Diyos na pumasok si Satanas sa loob ng Hardin ng Eden. Pinahintulutan ng Diyos na si Adan at si Eva mahulog sa kasalanan, kasama yun sa kanyang pamamahala. Dahil kasama yun sa kanyang kasangkapan, para isakatuparan yung kanyang plano na iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ng huling Adan. Diba? Kaya nga, sa Genesis 3:15, pinangako ng Diyos, dudurugin ang ulo ng ahas sa pamamagitan ng binhi ng babae. Diba? Sino yung binhi na yun? Si Jesus yun. Diba? Siya ang dumurog sa ulo ni Satanas. Ano? Nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya natupad yung ipinangako ng Diyos na yun. No? Sa covenant of redemption. Reminder, yet man is fully responsible for his own sins because he acts on his own free will. If he sins, it is because he chooses to sin. Kaya ako nilagay sa reminder ito kasi sinasabi ng iba, kung ang Diyos ang soberano sa lahat, at siyang namamahala sa lahat ng nangyayari at nagpapahintulot kahit kasalanan, so hindi mo ako dapat sisihin kung gumagawa ako ng masama. Mali. Kasama sa pinapahintulutan ng Diyos ang kasalanan at ang mahulog tayo sa kasalanan, pero kung tayo mahuhulog sa kasalanan, yun ay dahil pinili nating magkasala. At dahil pinili nating magkasala, responsibilidad natin ang ating kasalanan. Hindi natin pwedeng ipasa sa iba yun na, kaya ako nahulog sa kasalanan na to dahil sa kanya. Dahil ako gumawa ng masama dahil sa kanila, itinulak nila ako. Hindi pwede. No? Kaya ka nahulog sa kasalanan dahil nagpatihulog ka. Pinili mo yon. Diba? And because ikaw ang pumili nun, out of your own free will, that's your responsibility before God. Mark 7:21-23. Magandang reminder. For from within, out of the heart of man. Ibig sabihin sa loob-loob natin sarili nating puso ang pinag-uusapan dito. Doon nagmumula, sabi diyan, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.
Bago natin ginawa yung kasalanan na yun, in-entertain muna natin sa isip natin. No? Siguro, napapasama na doon yung pinapanood mo, naririnig mo, di ba? Nahihipo mo, nararanasan mo. At sa loob ng puso mo, ikaw ang nagpapasya na gusto mong gawin yun. Hindi ka tinutulak ng iba na gawin yun, di ba? Ikaw ang nagpapasya na gawin yun dahil gusto mong gawin yun. Kaya ganyan katindi ang kasalanan. No? Hindi natin pwedeng sabihin, hinayaan ng Diyos na magkasala ako. E di sinisi mo pa ang Diyos. Pagka gano'n, hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos sa ating kasalanan. Tayo ang nagpapasya. Pero ito yung good news. Point natin dito. God is not dethroned, nor His plans frustrated when Adam fell into sin. It is also part of His decree that eternal life will be achieved not by the obedience of the first Adam, but by the obedience of the last Adam. So bahagi din ng plano ng Diyos na mahulog si Adan. Pero hindi ibig sabihin na walang kapangyarihan ng Diyos dun sa nangyari sa Hardin ng Eden. No? Kaya nga naniniwala tayo sa free will Di ba? Sabi kasi ng iba, mga reform, di naniniwala sa free will. Sinungalingan nyo, naniniwala tayo sa free will. Genesis 3, malinaw yan Out of the free will of Adam and Eve, they chose to disobey God. Diba? Pinili nila na suwayin ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin nyo na hindi na hari ang Diyos. Hari pa rin ang Diyos. No? At kahit yung pagkahulog ni Adan at ni Eva, bahagi ng kanyang plano para ipadala si Jesucristo. Para magkaroon tayo ng tagapagligtas. Kasama yun. Lahat. So bago pa nangyari ang lahat, itinakda na ng Diyos. Tandaan ninyo yung chapter na pinag-aralan natin about the decree of God. So walang nangyayari sa mundo na ito na hindi itinakda ng Diyos. No? Itinakda na ng Diyos ang lahat bago pa man siya naganap. Kaya dun sa Romans chapter 5 verse 19, ganito nakasulat, for as by one man's disobedience, si Adam yon, first Adam, the many were made sinners, so by one man's obedience, the many will be made righteous. So dalawang man. The first man na tinutukoy sa 19, Romans 5, si Adam sa Garden of Eden. He failed. Diba? Nabigo siya. At dahil sa kanyang kabiguan, lahat tayo naging makasalanan. Pero may second Adam. Diba? Sabi diyan, for by the one man's obedience, sino yun? Si Jesus Christ, many will be made righteous. Yan ang gospel. Nabigo si Adan, yung unang Adan, pero nagtagumpay yung huling Adan. At dahil sa nagtagumpay yung huling Adan, lahat ng magtitiwala sa kanya, ano meron? Buhay na walang hanggan. Kaya si Jesus lang ang tagapagligtas. Diba? Kasi siya ang huling Adan na nakipagtipan sa Diyos patungkol sa tao. At nagtagumpay. Di katulad ng unang Adan. Kaya yung tinanggap ni Jesus dahil siya yung nagtagumpay, buhay. Buhay na walang hanggan. Na ibinibigay niya sa mga taong nananampalataya sa Kanya. I would like to close in this commentary. Sabi niya, God, even through the tragedy of the fall, is determined to bring man into an eternal state of life and blessings in union with the last Adam, that's Jesus Christ, His perfect image Son, who in loving obedience glorifies the Father and delivers His people from death. Kaya hindi natin kayang iligtas ang sarili natin kasi lahat tayo kasama dun sa unang Adan. Diba? Ang tinanggap natin, kamatayan. Hindi naman natin pwedeng buhayin ang sarili natin kung tayo patay. Kaya merong ipinadala ang Diyos na huling Adan at siya yung nagkamit ng buhay. Kaya yung mga patay na magtitiwala sa Kanya o bibigyan ng Diyos ng kakayahan na magtiwala sa Kanya, anong sabi? Bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yun yung gospel na ipinapangaral natin. Yan ang pag-asa ng isang taong alipin ng kasalanan. Yan ang nag-iisang daan patungo sa Diyos, si Jesucristo lamang. Okay? So, diyan po natin tatapusin yung paragraph 1. Medyo mahaba. Pasensya na nag-extend po tayo ng konti. Kasi kung puputulin pa natin ay magiging anticlimactic. Kasi may kinalaman din yan sa paragraph 2. No?
So, didiscussin natin, Lord willing, yung paragraph 2 next Lord's Day. May question ba kayo dito? Clarification? Huwag kayo magtanong pag tapos na. Kasi baka mamaya yung tanong nyo, tanong din ng iba. Oh, tanong. Clarification dito sa topic na ito. Sana mas malinaw na sa atin bakit tayong lahat ay makasalanan dahil tayo ay kabilang sa unang Adan na nabigo at tumanggap ng kamatayan. Pero kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka nakabilang sa unang Adan. Doon ka nakabilang sa huling Adan, ang Panginoong Jesucristo. At dahil dyan, wala ka na sa kamatayan, ikaw ay nasa buhay na walang hanggan. Yun ang kaibahan ng kalagayan natin ngayon sa Panginoong Jesucristo, ang huling Adan. So, i-elaborate pa natin yon, no? Ang Panginoong Jesucristo bilang huling Adan sa mga susunod na paragraph, no? At chapter ng ating confession. Okay? Question? Clarification? Mamaya, lalapitan niyo ako, tapos tatanungin niyo ako, ha? Ngayon niyo natanungin. Question? Wala. Mahalaga po itong topic na ito. Pivotal ito, no? Ibig sabihin, pag hindi mo na-gets itong paragraph 1, hindi mo maintindihan yung ibang paragraph ng chapter 6 regarding the sin of man. Malinaw na ba? Sige, paniniwalaan ko kayo. Kasi walang nagsasalita. Okay, so magpapahinga na muna tayo after a few minutes. Sige, mag-extend tayo ng konti sa ating break. Siguro mga 3:35, no? Mag-start tayo ng ating worship service. Maraming salamat.